So, dito na po kami ngayon sa sakayan, papuntang Kalawit. Ngayon ko lang naisipan mag-take ng videos, kaya medyo hindi na siya complete. But, first time natin dito, napagbigyan tayo. Kaya, i-ano natin, grab the opportunity. This is Yuswanga Palawan. Saan? Anyways, so, for today's travel, dalawa lang kami ni Sir. Wala daw pong guest ang Kalawit. So, kami lang po ang pupunta doon. At sulong-sulo po natin ngayon ang Kalawit Safari. Hindi ko maitago yung excitement. Sige. Abangan natin yung mga susunod na mangyayari. Medyo pangit ang ating camera. Like, hindi kasi prepared eh. Kailangan natin magsuot ng light vest kahit na yung travel natin is just about 5 minutes lang. At napakamahal. 5 minutes for 700 pesos lang naman. So, napakalapit lang. So, kung makikita nyo po yung island na yan sa malapit, yan na po yan. Yan na po yung Kalawit Island. Makikita po natin yung mga African animals like zebra, tapos giraffe, deer, Kalamian deer. Hindi natin alam kung ano pa yung mga nandun. Ang alam ko lang ay noong 1970s, pinaklear yan yung President Marcos at ng mga bamboo para tirahan ng mga African animals na yan. Then yung mga tao na nakatira dyan, nasa 200 plus families ay naiikas or nagkaroon ng relocation para sa kanila. So tingnan natin kung ano ba yung meron dito sa Kalawit. Dahil sobrang layo nito, ito na po yung kumbaga Batanes ng Pilipinas, ng Palawan. Batanes ng Palawan. Kasi ito yung northernmost part of Palawan. Napakalayo siya at kailangan natin sulitin yung pagkakataon na nandito tayo. Okay? So, abangan nyo yung mga susunod na mangyayari at yung makikita natin. Guys, ito na nga. Ito na po mismo ang kanilang port. Ayan, nandito. Ubus, na-spend na po natin yung ating 700 pesos. Parang wala nga 5 minutes eh. Ayan, so yan na po ang Kalawit Island. Yan, yung konsentidor nating kasama. Pinagbigyan na naman tayo sa ating kahilingan, sa ating gala. Ayan. Napaka-supportive. Sige, ha? Producer, ang ating producer at director. Mastermind ng lahat ng ito. Sige. Ito na po ang kanilang office, entrance. Yung punta na po tayo magbabayad ng tarif ng payment. Okay. So, ayun po. Galing na po tayo sa kanilang entrance at nasa 400 each po yung aming babayaran. Worth it naman kasi kami lang po ang guest ngayon dito sa isla ng Safari, ng Kalawit. At kung mapansin niyo po, yan ay merong dagat, mangroves area. Tapos ito na po yung entrance. Papasok na po dito sa farm. Yan. So in just 400 pesos, malaki na yung expenses namin, nagastos namin. So galing kami ng Busuanga, nag-rent po kami ng motorcycle for 300 pesos for a half day. Then nag-fuel po kami ng 200 pesos. Then 400 pesos. So magkano na lahat yun? 400 plus 200, 600 plus 300, 900. So almost 1,000 pesos lang and 100 for snacks. So 1,000 pesos. Galing po kayo ng Busuanga. May experience niya na po ang Kalawit Island Safari. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Sa Safari mamaya aalagan ko. Congratulations! Meron po tayong hiking ngayon. Yan, ang ating director, mastermind at producer ng lahat ng mga ito. At dito pa tayo ngayon mismo sa Kalawit Island Safari Park. Nakikita na po natin ang mga animals na never pa natin nakita simula nung bata pa tayo. So it's the best experience first, and I don't know kung meron pang kasalusta makikita. Kaya nga sa books ko lang talaga nakita pa ang giraffe. So ngayon sana meron tayong chance na mapakain sila. Ganun natin experience natin. Guys, nakita ko na sa malayo yung giraffe at mga zebra. So sir, what's the feeling nyo? Ako yung nagtanong. Bakit kaya dito sila dinala? Dahil yung natural environment niya is seems like the same with Africa. Kung saan sila sa tingin niyo sir, bakit kaya dinala dito ni President Marcos? Ba't siya para maging there's, parang nagkaroon yata ng crisis noong time doon sa somewhere in Africa kung saan at kailangan mga to make sure na yung continuity ng mga animals ay parang
insurance policy. Ah, Na okay. marami kung lilipatan. Instead, kung mawala sila doon, may iwan pa rin dito sa atin sa ating mundo. Oo, tama. Siguro yun nga talaga. At based na sa nabasa ko, hindi ko alam kung ito legit pero nabasa ko lang naman, na yung dinala po dito ang giraffe ay 20 giraffe, tapos dozens of zebra and antelopes. Siguro yun yung Calamian deer, di ba? Antelopes. Yung local dito. Calamian deer, yun dito talaga sa Calamian. Endemic dito sa island. Oh, endemic siya sa Calamian Island. Calamian deer. At saka antelopes. Antelopes, hindi ako kamigat. Ano yun? Nilalagyan ng letter. Antelope, yung asawa ni Antelope. Pasensya nyo na guys. Ganun talaga African. Parang gusto ko itong i-delete ha. Hindi, itutuloy natin to. So nakikita ko na nga sa malayo ang giraffe, mga zebra. So sasalubungin na po natin ang ating tour guide for today at kikilalanin natin siya. Tapos mag-aarabot tayo ng isang giraffe. Ang pasalubong ko dyan sa Pinas. Sa pangalang. Tago natin sa pangalang Asawa ni Babala. Tingnan natin yung kanilang environment. So, ganyan, maraming ang madamo nga, tapos iilang puno. So, pinaklear pala talaga ang lugar na to para maging kagaya ng savanna sa may Africa. Yung kanilang natural habitat doon. Ulit savanna dito. Sabi niya, ano din sir, ano yan? Ano yan? Kapag ka sa Africa, savanna. Eh, kapag sa Pilipinas, diyan ko inadya, latundan ko no. Why? Sige. Lakatan. Lakatan na. So doon, sabana. Dito, lakatan na. Sige. Gusto mo landan? Sige. Ano yan? Nice one. Pasok yan, pasok. Witty it. Kanilang sasakyan na pwede nating i-rent. Pero wala tayong, nagtitipid tayo eh. Ito ay baka lang practical na travel lang. Guys, holding of animals, no touching. So, dati bawal. So may mahawakan pala natin. Wow, ayan na po sila. Lumalapit na po si giraffe. Amazing. Alfaro. Okay? Jaika. Yes, Jaika is a J. Ano ba meaning ng Alfaro, sir? Alfaro sir, resort yan sir kung ano bang sinakit nyo ngayon pang Ano? Q. Tapos wag lang kayo. Ito na siya. Hello. Sir, pwede siya i-touch? Hindi siya nangangat. Pwede po. Hello, ano? Alfaro. Hey, Alfaro. Hello. Come here. Please touch my hand. Don't bite me, ah. Sige sir, nakagat. Kaya nga po yung ating pangipin sa baba. Wala pong ngipin sa taas. Hello. Come here. Come here. Kasi wala pa tayong pagkain na binibigay sa kanya. Oh, sorry. Hindi pala kamay. Hello, Jaika. Ganito po yan. Ibaba mo po yun para po sila rin yung mag-a-adjust. Wow. So, sir, gusto ko. Baka naman video. Sige, pwede. Anong kinakain nila, sir? Basa. Basa ito eh. Yan ang tawag yan. Basa. Basa ang tawag sa amin yan. Bali upland lang. Ay, gabi. Meron tayong 19 heads na, 20 heads na giraffe. Hindi pa rin po sila nababawasan since tinala sila dito? Since yung mga original stock from Kenya, wala na po yun. Ay, wala na. Ito po yung nakikita nyo is mga lokal na mga island born. Fourth generation na po. Kasi nga ako nabasa ko na 20 nga din talaga silang dinala dito. So, ibig sabihin naubos na po sila. Gaano po ba katagal yung life More or less maabot sila ng 30 years. 30 years. Matagal na rin nga naman talaga. Then, matagal po sila mag-pregnant dahil nga po isang maabot sila ng more or less mga 50 to 70 months. Wala tayong dahon. Ilan po yung yung boys dyan? Tsaka yung male at saka female. Yung male po natin, marami po. Pero mas marami ito yung babae. Wala sila. Ayun ito. Female to. Female po So, di ba sir, 20 sila? 20 sila lahat ngayon? Paano niyo po nakikilala itong ano yung mga... Dahil na lang po sa identify sa amin, dahil na po sa... Matagal. Tulad ko ni Jaika, alam na namin kasi ito may anak ko na bata na tapos pinakamaliit na yun yung sa likod. Pero may mas bata ngayon na anak niya ilaw. Ayan na. Ayan na po sila. Pwede niya kapain po Sir, ano yung danger sa kanila? Ano yung pwedeng gawin nila sa'yo na... pag nasa open area tayo, hindi tayo pwedeng ganito kalapit. Kasi Pwedeng pwede silang masipa. masipa ng front side back. May nakakatak sa kanila. Tsaka tatapakan ka nun after na masipa ka. Talagang tatalsikan ka talaga. Tatalsikan talaga, no? Kaya namamatay naman sila sa Africa, pero ano naman eh. Maganda, isa rin na nabubuhay sila dahil kaya nila pumatay ng isang predator. Like lion. Kasi pag nagtamaan talaga nila. Malakas ang sipan nila. Tsaka ito sir, nagkaroon man tayo kung ang kwento na kung lalo na medyo may nahagip-hagipin na kwento na dati from Kenya po, yung mga hayop natin po, reserve lang po, hindi po talaga to pang turista. Preserving lang po ito. Ang insurance policy. Kasi po yung nangyari po is dating Presidente Marcos. Sa tanong po kasi yung Africa na kung sinong gustong mag-adapt ng mga animals na to kasi di ba nag-civil war po yung Africa. Civil war po ng Africa, isa akala nila maubos lahat ng kanilang animals sa Africa. Kaya nagtanong sila sa mga bansa-bansa kung sinong gustong mag-adapt. Ngayon si dating Presidente Marcos
umakot na mag-adapt nga siya ng animals na to. From 1977. Bago yun na nga po, pagka hindi rin po naubos lahat ng animals sa Africa, hindi na po binawi ng to Africa yung mga hayop dito sa Pilipinas. Kaya nagkaroon na tayo ng sarili mga giraffe. 80 species yan from Kenya, pero yung mga nabuhay dito sa island, ano na lang po, bali 4 species po like giraffe, zebra, water duck, tsaka yung eland po natin. Bisa marami din po parang dila dito, no? Bali may 4 pa sana dati, pero hindi na kinaya ng ano natin dahil nga po may climate change tayo. Dahil pag rainy season na nga, yun na nga po yung kinamatay ng ibang hayop dahil nga sa Africa is puro mainit po yung part ng ano ng Africa. Kaya zero to na awaran news nakapag-adapt sila ng ating climate change. Kilos yung kaya niya. More or less, kaya nila kumain ng mga 60 kilos a day. So yung source ng pagkain na tayo itong ano, Kaya apat, tinatawag na ba sa apat? Sa amin kasi local name niya is Malwandit. Malwandit. Yes. Kasi familiar sa akin yung dahon, sabi ko iba sa ito. Iba sa akin tawag sa amin. Saan po kayong part ng Philippines? Palawan kami po. Taga Damalipi, pero siya ay taga Rojas, sa Borland. Talagang ganun po ang ano nyo, talagang basa yung tawag. O, basa talaga yung basa. Saan po si ano? Si Alfaro ito? Ito po, hindi ba? Ayun si Alfaro. Meet Alfaro and Jaika. Jaika is a GCA Alvarez. Okay. Jaika. Ilan taon na to si Jaika? Si Jaika po, abot na po ng 4 na. Hello. Okay na, tapos na po tayo magpakain ng mga giraffe. Yan, busog na ata si Alfaro at si Jaika. Sino po ito, sir, yung maliit? Si Tisoy. Tisoy? Yes. Hindi ako pwede, sir, magbigay ng pangalan. Tapos, yung pangalan ko yung ibigay ko sa hindi na tawag mo. Manager din po siya. Joke lang, sir. Joke lang. Roylan po yun. Sir, Proilan pa rin. Proilan naman, sir, ang pangalan. Sarili ko. Dapat di ba yung Sir Pikes? Ang ganda naman. Oh, bye-bye! Ako sa liver. Sarili ko rin kayo? Sa kayo? Yes, sa pamilya pala. Yung secretary ng Sanggunian? Hello, Tisoy! You are late, but I will give you... Lang, double pa ito. Ayaw niya. Hey, come here! It's for you! No, it's for Tisoy. Tisoy, come here. Come here, Tisoy. Hindi na kasi ng mga old eh. Tisoy, this is for you. You like it? Wow, makana. Sir, na try si wala, Brian. Din, sakay na niya. Hindi pa, ito wala pa talaga to. Ito, puro gatas pa lang itong inanin niya kasi mas late ito eh. Okay, Pero may Tisoy. mas late ngayon. Hindi, may ila pa si Tisoy. Hanilaw. May ila pa siya, no? Ako, kaya Yun. may pagkaano pa siya. Mayain pa siya. Shy type. Okay, masasanay ka din. Ilang taon na po ito si Tisoy? Nas mahigit isang taon po na. Tisoy, come here. Shy ka pa talaga. Bye-bye! Kasi pinapanganak yan sila sa ano. Pinapanganak sila ng size nila. Bali niya yan, may panibagong tutubo lang ulit. Anong status na ano? Parang yan din? Endangered na rin siya. Yun daw po, yes. So, even yung horn niya, bawal ano yun. Ano siya, marami kasing horn yan sa part na to. Pero hindi mo na siya makukuha ng ganun kahaba. Oo. More or less mga size ganyan na kahaba. Dahil nga na, pinuputol din nila. Kasi kung tutubo ng panibago, alam mo yung karne lang na may balahibo, hanggang lalaki siya. Ngayon, after na... Ito sila. Sa yun, may lang. Ito na po yung mga kalamian deer. Ayan sila, kumakain. Hindi ko lang sure kung ano yung kalamian deer sa kanila. So meron na tayong nakikita, merong sungay. Ang ganda ng sungay niya. Saka meron yung tamaro. Saka yung sinasabi na nilang, hindi na kumata ng tamaro doon. Kasi hindi na yun, dahil pag kinuha mo yung tamaro doon, wala yung loro. Oh, tsaka hindi nung kabitat niya. Yun talaga yung nakita kami. Hindi siya design na ano. Na para dito. Pero katulad na lang nito, na-adapt niya yung area. Pero yung buwan nito. Ano pa rin tayo dito eh? Mainit pa sobra. Kaya mga pagtulilim na. Ilang crocodile. Napakaliit pa. Cold water. Fresh. Sabi na mas maliit. Hindi mo siya halos makita. Kaya nilawan sa Ano po kaya pakaisa? Mga meat din po na slice. Kasi karne bulo sila eh. Ako yung ating zebra. Ang paitin nila is
nangangagat kasi sa mga kapwa nila. Kaya pansin mo yung mga katawan ng ibang zebra, merong mga tama. Ganyan lang talaga yung ano yan. Ganyan sila kalilit. Ako, ganyan lang yung size talaga nila. Adapted na nilang Filipino citizen. Sa Africa, Mas malalaki din sir. Kasi ano naman sir, may isang klase pa rin naman yung grade na tinatawag na, na zebra. Yung horizontal naman yung buhit. Mas malaki. Ganda ka naman yun. Ito yung common kasi. Yung pattern na kailangan. Wala kayong horse dito, sir, no? Dati meron sir. Pero wala na po. Paalam ito. Kasi yung kasi natin katulad nito. Ito yung group niya. Dalawa na to. Mas kilala kasi yung kulay ng lalaki sa kulay ng babae. Yung lalaki po mas dark yung kulay ng sa female. Ang light na po yung female. Meron brown na Medyo brown siya. pero kung gusto mong i-identify talaga yung natural color nila sa black animals, yung white stripe. Ganun ba? Yes po. Black sila na may white stripe. Yes. Okay. Kala ko white na may black. Ang dami po kasi nagtatanong yun, kahit mga sinus ng mga turista. Siguro na walang puro talaga kulay ng zebra. Yung stripe niya. Yung white, yes po. Kasi mo yung sa may, ano sa risa, yung stripe, yung black. Kaya yun, Hindi pwedeng hawakan, no? Hindi sila, ano? may ano siya, may pag dumidikit ka na sa akin, hahawakan mo siya, hindi siya susunod na. May bubbles back kasi. Nag-aapansi ka? Ikaw po. Tsaka yung nakakatakot yun, yung bite nila. Panangagat talaga sila, no? Yes, pangangagat. Eh, ngipin po kasi ng mga ng zebra, like itong core natin. Taas po yan. Kaya pag nagkagat yan, naglalaki yung mouth nila. Kaya minsan nung napuputol, katulad nito, naputol yung tail niya. Siguro kinakain nila sa baba, ano? Ito po yung naaabot nila. Kaya yung ganyan mga puno. Ang ganda ng view ng ano po na yun. Kaya nga po. Kaya nga yung mga guests, pag naglalagay kami ng pagkain ng ano zebra, dito sa part na to. Kasi para yung puno na yung Oh, mga yung background niya. Meron din po sila ang Palawan Birded Pig. Wild pig. Ay, pero iba yung mukha niya sa ano, normal na ano lang. Baboy damo. Kasi yung baboy damo parang hindi naman ganyan. Ganyan dito. Malaki yung tenga eh. Ito maliit oh. Ito yung doon sa perti pag natin, yung sa perti ko na medyo kayo. Yan oh. Ibang. Sir, mga ilang taon na yan, sir. Medyo malaki na eh. Tsaka mataba ano? Ano pong pagkain yan? Ayun sir, binibigyan na rin namin yan, yung sisip na pakain nito sila. Talaga. Halo-halo rin. Pantaba niya oh. Taba. Pero pag nasa wild yan, mas maganda yung taba yan dahil nga low cholesterol. Dahil lang pinakain na yung rado, mas mga ano lang, dahil sa mga Yan po sila. bamboo. Baboy damo. Yung mga Ay, mga anak dito. Tignan natin yung mga anak nila. Uy, mailap. Wild pa rin talaga sila. Ayun. white. Anong naman niya? Kaya pag nailawan sila sa gabi, Ay, oo, nagre-reflect ng ibang kulay. Paano siya tawagin, sir? Dik-dik din? Dik-dik-dik-dik-dik-dik. Dik-d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 ik. O yung ano? Iyak ng mga Uy, malapit sila. Dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik. Pag tinatap ko na sila ng dahon, malapit din sila. Ayun. Sila yung mga biik. Ang liit ng tenga, no? Ay, ibig sabihin, ano sila? Omnivores. Oo. Makain sila ng damo at saka ng ano, ng meat. Mga di ba, mga wild na hayop. Ano po? Sila na yung kakain. Ganun po ba? Para silang mga scavenger na, no? Makain ng ano. Ay, pagmamamatay na. Ba't sir para may tatayong ano dito? Ano po ito? Bali food ng mga hayop. Ito yung sigurap. Yan naman yung sasinta. Wild mangga. Ay, hindi po. Kasi lang, yung pagkaubos na, yun yung hinikilig sa amin yung dahon. Ito yung bata. Wala tayong kakasya dito. Yung malalaki. Meron po. Kinakain din nila yun? Or Yung ano po, ang sa akasya kasi, yung kinakain talaga ng mga hayop, hindi yung sabi yung dahon. Yung bunga niya. Yung mga kinakain niya. Kaya nakakapataba ka rin ng mga ano kahit yung ano malakas kasi kasi kami nagtitik ka ng akasya. Kaya tinatalo niya nga yung ibang puno eh.
may gawa yung mga namin. Kumpleto. Ito yung nagpatay yung market. Hindi pa rin yung kaya mag-balik siya. Saan ko tayo, sir? Dito. Nakita ka na ba, sir? Nakita na po ako. Dito naman po tayo sa durian. Durian na gumagalaw. Ayun, nasa ilalim sila. Paano po sila? Hindi pasukin? Hindi naman natin. Ayan sila. Ayun, open siya. So, open na ni Kuya. Ilan po sila dyan, sir? Ito yung unang umalis yung kanilang nanay. Porcupine. Ito yung mga pwede, sir. Itong anak. Original toothpick mo. Ah, toothpick talaga. Sige nga, toothpick. Toothpick na mayaman. Mga isang kalaban na rin sila ng farmers dahil mga tanim. Ano po rin yan? Mas marami. Masabi ko ano, di ba? Porcupine. Yung ibang hayop sa part na nagka-feed sila sa anak. Di ba sa part na to? Pero sila hindi. Hello, durian. Sa ito. So, wala din. Gusto ka? Ayun. Ay, sir. Malapit siya sa atin. Makalapit. Hindi ba ganito mo? Hindi ka naliligo, ano? Hindi na pa. Sa side na part. Kasi masilig. Yan yung main pala. Mantinik. Ito pala Sir, may venom ba itong ano niya? Wala naman. Spikes? Wala. Walang venom pero may infection ka niya. Nandun ditong lugar kung saan tayo pwedeng magpahinga. Yan. Ito ang kanyang rest area. Yan. Ang ganda po ng ecosystem dito. Yan o. Oh, diba? Yan ang malaking puno na merong damo sa ilalim. So, explore natin kung ano po yung mga nandito pa. Ay, mas marami pa ng hayop dito. So, nakita na po natin ang porcupine o yung durian. Yan. 4 sila doon at medyo hindi maganda yung amoy. Ah, ito. Meron ditong turtle. Alam ko, pagkakaalam ko, ang pangalan ng mga turtle na yan ay yung merong yellow, sila ay it is not Palawan forest turtle. Parang Southeast Asian box turtle, siguro. Yan o. Marami sila. Hintayin natin si tour guide para ma-explain niya sa atin kung ano ba meron sa mga pagong na ito. Ating ngayon ni Sir Tour Guide, Sir Jade, yung anong pangatungan distinguish yung ano, male and female. Ayan. Sa part na to. Ito na natin, sir. Kung titignan mo, di ba, yung sa car face nila isa, same. Oo, same natin. Pero kung titignan mo sa part na to, iba. Yung male natin nasa left side ko, tsaka mas mahaba yung tail. Pansinin mo, meron silang like concave. Yung female natin, pansinin nyo, flat and short tail naman siya. Ang purpose naman yun from the top ng pamiting season. Kaya merong lubog yung ating male. Dikit siya. Yes. Then kaya mas mahaba yung tail ng male, ng dahilan po yung kanilang sea turtle. Umaabot sila ng 100 years isla. Halos same din po sila. Nakahok na yung kamay. Mas mahaba, no? Dahil nga, kaya pansinin nyo, yung tail niya, may lalabas siya ng organ. Ang organ nila, sir, is hindi sila pareho ng ibang organ like itong mga monkey or what else na ibang hayop. Sa kanila iba. Malaki po yung lalabas na. Parang meron siyang mangkok na yung titignan mo yung mukha niya. Then yung egg nila, hindi naman sila pareho ng sea turtle na umabot ng 150 years. Amor, ito sila umabot lang sila hanggang 3 o ilan lang po yung kanilang itlog. Then sa amanis, wala pa rin kami napapapisa. Pero may itlog. Meron ng itlog pero yung black. Sila, ako mahilig magnakaw ng mga itlog. Yun, kaya meron kaming ganun na nakita kami ito, mga ilang araw, nawala na lang. Tsaka nabutas na yung itlog. Ano pala, kinain na. Ito yung dito sa amin. Ano pong pangalan niya? Dito tawag sa amin talaga normally bakuko lang ang tawag. Wala siyang ibang ano. Ito yung lokalis natin. Dito mismo, sa Busuanga. Busuanga. Busuanga alam ko ito, Mindoro. Ito yung mga kumakain ng palay. Ito yung mga binibenta. Yes, tsaka yung isang, ito, binibenta rin to. Mga dito nga lang sa atin, ito endangered na to kasi kunti na lang to sila dito. Ang nabubuhay karamihan dito, ganito na. Parang yung sa palaya, no? Yan. Yung sa palaya po, yung kaya diba yellow yung stripe. Kaya baga sa ano, virus din. That concludes our Exclusive and intimate, our very exclusive rather